Cherry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, ora! Eksakto ang punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, October 22, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. One RFID system sa Luzon Tollways inilunsad ng Pangulong Bongbong Marcos para sa mas maginhawang biyahe. Bucor nagbukas ng week-long visitation para sa mga pamilya ng preso. 7 bilyong pisong plunder case isinampa ni Trillanes sa Ombudsman laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senator Bongo pumalag. Halos 2 bilyong pisong proyekto ng LTO nakuha ng SunWest na konektado kay Congressman Zaldico. Hirit na fare hike ng transport groups, malabong desisyonan ng LTFRB bago magundas. Broadcaster na inambusal ay binawian na ng buhay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Inaasahan ang mas mabilis na pagbibiyahe sa mga expressway sa Luzon matapos ilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos ang One RFID All Tollways. Ito po yung ginanap sa Calamba City sa Laguna. Ayan yung kanilang video. Yan Sino ba yung mga kahuntahan ng Pangulo? Ayun, si Secretary. Secretary Banoy Lopez. Banoy. Aha. Si RSA. Si RSA, si Ninong. Ninong mo. Ninong. Si MVP. MVP. Ninong. Ayan, Ninong. Tito. At iba pa. Ayan. One RFID. One RFID all tollways. At ang sabi ni Mother, inaasahan daw ang mas mabilis na pagbabiyahe. Aba. Yun ang remains to be seen. Ayan, Kasi dahil basta importante kasi diyan kumbachero yung bumubukas yung yung barrier. Yung barrier. Oo. Kung pag-iisahin na nga yan, pero kung dati pa rin na hindi nagbabasa yung, marunong magbasa yung reader, Pinangalanan pa reader. Reader pa tawag, hindi naman para marunong magbasa. Yun ang dapat na i-improve din no? Yung sa mga ano ba natin sa Toll Plaza. Kana kumbachero. Pero maganda at ito. At least ako nakaka-experience na ako ngayon sa mga sa Skyway. Sa Skyway, mabilis na ang bukas na gano'n. Malayo pa, bukas ng gano'n. Pero nung bago-bago yan, ang lakas talaga Yung Skyway. Lalo na yung sa SLEX dati, di ba? Naikukwento ko sa'yo, nasa Kalamba pa lang ako Bumubukas na yung sa nasa Nichols. Grabe. Ganong kabilis. Yung NLEX, kumusta NLEX? Yun nga yung unang sumablay Sana ma-improve na nila. Sino ba yung matangkad na yun? Si J. Art Tugade.
Siya ba yun? Siya ngayon ang executive director nga pala ng Toll Regulatory Board. O kaya alisin na yung mga barrier talaga. Basta't magbasa ka ng magbasa. Yung reader nila. Tulad sa ibang bansa, di ba? Tama. Sa mga kalapit lang natin, di ba? Wala na yung barrier. Kung bachero Mas mabilis yun. sa Japan, may barrier kaya kinakabahan ako dun sa mga driver dun eh. Pero hindi nagmi-minor yung Hindi driver. nagmi-minor yung driver, oh. Talagang babanggain yung barrier. Kala ko, nung pala, Nasa unahan ka pa naman. nasa una. Ang birang pati so, ganun ang gusto Dapat mo, wala ganun. ng barrier. O kaya ganun ganun kabilis yung pag-angat ng barrier. Sige, subukan natin yan. Yun ang mother, yun ang mas mabilis talaga. Yun Magiging talaga. mabilis ang biyahe nun. Pag ganun. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na isang RFID sticker na lamang ang kailangan para sa mga toll expressway sa North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX at iba pang expressway sa Luzon. Sa ilalim ng One RFID All Tollways, maaaring mamili ang mga motorista ng AutoSweep o Easy Trip para sa gagamitin na RFID sa lahat ng tollways. Gate ng Pangulo, malinaw ang layunin nito ang mapabilis ang daloy ng traffic sa mga toll gate, maging maginhawa at mas mabilis ang biyahe at hindi na malito ang mga motorista sa paggamit ng RFID. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Hangad natin ang dire-diretsyong biyahe mula Hilaga hanggang Timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. Ayan. Mother, pakitawag nga tayo. Sino ba pwede nating tanungin? Si RSA o si MVP? Tungkol sa detalye dito. Halimbawa, papalitan ba natin ngayon yung mga sticker natin? Kailangan ba tayong magpunta ulit sa... Tama yung tanong mo na yan. Kala ko sinabi mo. Sige, magpunta na tayo. Yuel, tanong tayo kung sino pwedeng Si makausap JR na. Tugade nga. Ayun, si JR Tugade. Siya yung executive director ng Toll Regulatory Saka Board. kung dating AutoSweep ka, yun na lang ba loloadan mo? Ayun, no. Hindi ka na maglo-load doon sa... Kagabi nga, pinapasiklaban ako ni John. Dumaan kami sa Skyway eh. Naka-auto-sweep siya, di ba? Auto-sweep, Auto-sweep siya. Sabi niya, paano ba pagdadaan ako, ito na lang din ba gagamitin ko? Hindi siya masagot nung teller eh. Hindi siya masagot ng teller. Yun, yung teller, hindi alam. Kaya nga, dapat maliwanag. Actually, sumagot ng konti. Ba't ba ako tinatanong mo? Saka, yun nga, yun ang tanong natin, yung paano, sinasabi kasi mas mapapabilis. Kaya hindi naman doon sa ng problema sa sa RFID o AutoSweep eh. Yung pagbabasa talaga. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ginamit ko pa kasi yung salitang bilis eh. Kaya nainis niya si Commander. Pero yun ang kailangan. Mapabilis talaga. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Inilunsad ng Bureau of Corrections ang isang linggong visitation activity sa lahat ng operating prison and penal farms sa bansa. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., bahagi ito ng pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week. Layo ng programa na palakasin ang ugnayan ng mga persons deprived of liberties sa kanilang mga pamilya at sumigla ang pag-asa ng mga ito sa pagbabagong buhay. Mula nitong October 20 hanggang 25, pinapayagan ang pagbisita sa mga PDL mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Okay. Karaniwang pinapayagan ang pagbisita sa mga preso mula Miyerkules hanggang Linggo, maliban sa New Bilibid Prison Maximum Security Compound na may schedule na mula Martes hanggang Linggo. Alas 6:13 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Nagsampa ng kasong plunder sa Ombudsman si dating Senador Antonio Trillanes laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo.
Ayon kay Trillanes, inabuso ng dalawa ang kanilang kapangyarihan para makakuha ng mga infra projects na tinatayang aabot sa 7 billion pesos. Git ni Trillanes, ini-award ang mga ito sa construction companies na may kaugnayan sa pamilya ni Senator Bongo, kabilang ang Alfredo Builders at CLTG Builders na umano'y nakipagsanib pwersa sa St. Gerard Construction na isinasangkot sa mga flood control controversies. Naniniwala ang dating senador na nilabag ni na Duterte at Go ang Plunder Law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees. So, nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nag-presidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte. Kaya hindi niya pwedeng ipangkaila na hindi na-influensyahan ito. Tapos, yung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya lakuan. Si dating Senador Antonio Trillanes. Yan na talaga ang mission ni Senator Trillanes. Yan na siguro ang dahilan kaya siya nabubuhay. Talaga. Yung Duterte, no? At si Bongo, kasama pala si Bongo. Samantala, tinawag na black propaganda ni Senator Bongo ang kasong plunder na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes sa Office of the Ombudsman laban sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, paraan lamang ito para malihis ang atensyon ng publiko mula sa matinding usapin ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Git ni Go, recycled na ang naturang akusasyon ni Trillanes na anya'y paulit-ulit lamang nitong binubuhay simula pa 2018. Pagbibigay diin ng senador, ang dapat kasuhan ay ang mga congressman at kontraktor na pinangalanan sa flood control mess, bagay na hindi magagawa ni Trillanes dahil sila umano ay mga financier. Isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Di po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Yan po ang tinig ni Senator Bongo. Alas 6:17 ang ating oras. Maayong buntag kaniyong tanan, mga Bisaya, mata na ba mo diha? Gising na ba kayo? Ibinunyag ng Land Transportation Office na halos 2 bilyong pisong proyekto ng kanilang tanggapan ay nakuha ng kontrobersyal na SunWest Construction Corporation na konektado kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao, kabilang dito ang isang dormitoryo at isang information technology hub sa Central Office na parehong nagkakahalaga ng halos kalahating bilyong piso at isang Central Command Center na aabot sa 946 million pesos ang halaga. Napag-alamang sinimulan ng konstruksyon ng naturang infra projects noong February 26, 2021 at nabayaran noong December 2024. Gate ni Lacanilao, naging sentro ng investigasyon ng 3 proyekto dahil underutilized o hindi na pakikinabangan ng husto ang mga ito. Dalawang building, isang 499,950,000 close to 500 million. And isang 499,946,463. Halos 500 million. Ang contractor po noon, yung SunWest. Ginawa po itong building na to, ang contract was in 2021, previous admin pa po. 2021, ang asset po ata nito time, hindi ako nagkakamali si Asset Del Patrio. So,
Three-story po yan. Familiar naman po ako sa construction kasi yun naman po ang linya ng aming pamilya. So, meron lang po na nakitang kailangan masilip mabuti. Si LTO Chief Asek Marcos pa rin Lakalilaw. Yung pala apelido ng nanay niya. Para si nanay pa rin. Si Asek Marcos pa rin Lakalilaw. Yun. 6:19 ng umaga, malabo pang maaprobahan ang hirit ng ilang grupo na dagdag pasahe bago ang undas. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, pinag-aaralan pa nila ang request ng AltoDAP na gawing permanente ang pisong provincial fare increase at panibagong dagdag piso sa minimum fare sa pampasaherong jeep. Sinabi ni Mendoza na bukas pa rin sila na tumanggap ng position papers mula sa mga stakeholder sa probinsya maging ng opinyon ng iba pang sektor na maapektuhan ng posibleng taas pasahe. I doubt it kasi kung ako nung pinignan ko yung file to, meron pang mga position paper na hinihintay natin. As I said, no, yung mga regional interest groups hindi pa nagsasabihin. So bibigyan natin ng palugi para lahat talaga ma-factor in natin before we begin. Ang tinig ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza. Pumanaw na ang radio commentator na si Noel Belen Samar ilang oras matapos itong ambushin habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Ginubatan, Albay. Sa pahayag na inilabas ni Executive Director Jose Torres Jr. ng Presidential Task Force for Media Security, binawian ng buhay si Samar pasado alas 2 kahapon matapos sumailalim sa medical procedure. Tiniyak naman ni Torres na nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng komentarista. Una nang sinabi ng PNP na may sinusundan ng lead ang mga investigador sa posibleng motibo sa pagpatay sa 54 anyos na radio broadcaster. Opisyal na lumagda sa Memorandum of Agreement ang Bureau of Customs at Land and Transportation Office tungo sa mas mahigpit na proseso ng pag-aangkat at pagrehistro ng sasakyan. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, layunin ng kasunduan na isulong ang transparency, integridad at maigting na kooperasyon ng dalawang ahensya upang striktong maipatupad ang mga batas ng customs at iba pang regulasyon ng pamahalaan. Naniniwala si Nepomuceno na sa pamamagitan ng pagtutulungan ay masisiguro ang bawat proseso ng importasyon at pagrehistro ng sasakyan ay dumaraan sa tamang proseso at may mataas na antas ng integridad. Para na rin matiyak na itong mga especially yung mga luxury cars na to, kumbatsero, nagbabayad ng tamang buwis. Yun, ang importante ron. Susunod! Dito mo! Aba, ang DPWH may pangako. Aba, May pangako sa iyo. aba, ipaglalaban ba niya yan? Ano kaya yon? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. alas 6:22. Walang balitang makakalampas saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na damit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:26 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Kailangan ng simula ng konstruksyon ng 100,000 silid-aralan bago sumapit ang 2028 para matugunan ang kakulangan nito. Ayon kay Education Secretary Sani Angara,
Posibleng magkaroon ng public-private partnership para mapabilis ang pagtatayo ng mga classrooms. Gate ni Angara, target din ng kagawaran na bigyan ng pondo hindi lamang ang DPWH kundi maging ang mga LGUs para sa pagpapagawa ng mga silid-aralan. At meron kaming binigay na provision sa DBM na ilagay dun sa NEP o yung draft budget law na hindi lang DPWH ang pwedeng gumawa ng silid-aralan. Pwede naming ibigay yung pondo sa local government units. Pwedeng gumawa ang probinsya, pwedeng gumawa ang lungsod, pati first class municipality kung kaya nila. Pwede rin silang gumawa ng classroom. Kasi nakita namin bumagal ho talaga. Si DepEd Secretary Sani Angara. Kaugnay niya na inangako po ang DPWH. Bibilisan na raw nila ang paggawa ng classrooms. Ito ay matapos ngang aminin na 22 lang Grabe ang so far ay nayayari nila ngayong taon. Grabe. At ang sabi po ni Secretary Vince Dizon, ito raw po ay unacceptable. Talaga naman. Itong completion rate na ito ng DPWH. 15%? 15.43%. Bakit daw nangyari yun? Ang sabi, natutukan kasi ay yung may kita. Ay, may kita. Yun na nga. Flood control projects. Hindi na kailangang i-memorize yun. Sa classroom kasi, walang masyadong kita. Well, meron din dyan, pero hindi masyado. Kaya nga. Ito po yung antindi nitong sa DepEd ba galing to? Yung official statement na to? Binasa ko kung batsero, kung ako yung taga DPWH, medyo iindahin ko to, sabi niya. Sobra na! Tama na! Aba. Palitan na. Yun ba sabi? Parang 1986 eh. Parang EDSA. Classroom budget, ibalik sa DepEd sa 2026. Ito yung maikli lang eh. Sino nagsabi? Ito, hindi katanggap-tanggap na 22 classrooms lang ang nagawa sa ilalim ng nakaraang pamunuan ng DPWH. Sa kabila ng pondong ibinigay at tulong mula sa DepEd. Tama na ang palusot. Ayan, Kaya ngayon 2026, pondo para sa classrooms ibibigay ng DepEd sa mga LGU, ayan, AFP, Corps of Engineers o sa pribadong sektor. Sisikapin naming tuparin ang direktiba ni Pangulong Marcos na maipatayo ang 40,000 classrooms bago matapos ang 2028. Mabilis, maayos, malinis, matanglawin. Si Kuya Kim yun. Akala ko siya rin yun. Mula sa inyong DepEd na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Ayun, ganun sana. Matindi, ganun sana. Pero sabi ng ilang mga taga DPWH, late din ho na ipasa sa amin ang budget eh. Ng yung pang classroom. Pang download. Yung nung ma-download sa DPWH, huli na. Later part of the year na lagi. Kaya ganun ang nangyayari. Hawakan nga sa tenga. Yun, kaya sisihan ang nangyayari. Pero dapat nagagawa ng paraan yan. Pero tingin ko madaling problema yun. Madali lang yun. Madaling problema yun. Usapan lang yun eh. Usapan lang yan. Tsaka pasahan lang yan eh. Oo, pasahan lang yan. Yeah. Sabi ni Giselle, may pangako din kayo sa akin. Hindi lang ang DPWH. Pangako. Ay sige, yan na. Eto na, ICI, bineberipika na ang address ni Zaldico para sa ikalawang sabpina. RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Sa Jerry Catining, tinatrabaho na ng Independent Commission for Infrastructure ang panibago na sa pinalaban kay dating Congressman Saldico ng Ako Bicol. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Usaka, bineberipika na nila yung address kung saan dapat ipadala yung sabpina ng komisyon. Matatanda ang Sico sa unang pagpapatawag sa kanya ng ICI noong October 13 na dapat sasabay ng pag-arap ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa uling impormasyon, nasa Spain umano ang nagbitiw ng mambabatas ngayon
Samantala, sinabi ni Osaka na nagpapatuloy ang pagre-review ng komisyon sa nasa 100 pahinang affidavit na isinumite ni Romualdez sa Independent Commission. Uusisain daw ng ICI commissioners ang kongresista sa muli ng pagharap sa hearing pero wala pang petsa kung kailan. Una na niyang hiniling na ipagpaliban yung ikalawa niyang pagdinig na nakatakda sana ngayong araw dahil sa ilalim umano siya sa isang medical procedure. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas o sa Pilipino. Thank you, Giselle! Nagatid ang kabuuan ng ICS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Balak magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nakatagdang bumalik bilang chairman ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na 100% na ang pagbabalik ni Lacson sa investigating panel dahil sa popular demand. Parang reissue ng pelikula, no? Oo, no? Due to popular demand. Due to insistent popular demand. Hindi lang mula sa mga senador, kundi maging ng publiko. Obo. Opisyal na magbabalik bilang chairman si Lacson sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa November 10. Sinabi ni SP Soto na walang itinilaga na ibang senador sa komite. Matapos na mag-resign si Lacson dahil ang mga potensyal na kapalit ay masyadong abala sa kanilang existing committees. Habang ang ilan ay nag-aalangan na gampanan ng tungkulin sa pahambang maapektuhan ng kanilang political career. Lalo pa nga't malalaking personalidad ang nasasangkot sa flood control scandal. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi, hi, hi. Maganda mo ni Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya?
Meron bang may sakit sa inyong pamilya? Pwede bang malibre na tayo, ma-exempt na tayo sa sakit para Nako, lahat na lang may ngungu sa bahay. Talaga naman, ano bang sabi nga ni Parcon, ngayon, kumakalat daw sa lugar nila ang impluensya. Na-influensya. Meron daw kumakalat na impluensya sa kanila. Oo, sa kanilang barangay. Kaya lahat na lang sa kanila, dyan, sa Bagong Silangan. Ang dami raw may sakit. Ano ba ito? At sa mga eskwelahan, kumbachero. Speaking of eskwelahan, pwede bang bago mo na tuloyan? Magpapasalamat lang tayo sa mga perpetualites. Perpetualites. Sapagkat ang 2x2 ay itinanghal po ng Alta Media Icon Awards bilang Best AM Radio Program. Ayan, ito, ganito parang yung... nandun sa sasakyan. Angelo Palmones po ito bilang Best AM Radio Male Personality. Si Kong Angel. Ayan, pero ganito rin yung binigay sa 2x2 bilang... Best AM Radio Program. Ayan. Meron din tayo niyang, meron tayong picture niyan, Mother, yung mismong award. Nagpapasalamat tayo sa mga estudyante. Butuhan pala yan Butuhan pala. Estudyante at mga guro. Ayan, dyan sa University of Perpetual Help dyan sa may Las Piñas. Las Piñas. Napuntahan na natin din dati yan. Dati yan. Oo nga pala. Pasensya, hindi ako nakapunta. Naipit sa isang kompromiso Kaya nga, masayang-masaya yung mga hinahanap ka ng matatanda dun mga teacher. yung mga teacher. Pero natutuwa naman ako dahil natutuwa pa pala sa atin ang mga bata. Mga estudyante ng Perpetual Health University. Salamat po sa inyong pagkilala sa 2x2 at walang fake news Walang fake news. Lalo na yung marami doon mga communication students ang sinasabi natin lalo ngayon na laganap ang fake news. Yun ang ating lalabanan, ang fake news. Labanan. Pagtulong-tulungan natin yan. At yan parang virus na napakabilis na mas mabilis pang kumalat sa influensya virus yan. Yung fake news, grabe talaga. At marami hong naaapektuhan at maraming napapaniwala. Totoo. Marami hong nagkakasakit dahil dyan sa influensya na yan. Grabe. May sa virus na yan. May mga magkakamag-anak nga nag-aaway dahil sa virus na yan. Talaga. Virus ho yan. At marami hong may mga nagpapalaganap ng ganyan. Pero kaugnay niyan, ang pag-usapan natin yung tunay na sakit, yung mga nakakahawang sakit tulad ng influenza na ngayon ay kumakalat pati sa mga eskwelahang mamahalin, kumpatsero. Isipin mo, may school na kumpleto sa mga gamit yan. Pero andun ho, sa mga eskwelahang, mga exclusive school, andun din ang sakit ngayon. Magtanong tayo sa infectious disease expert, si Dr. Ronjin Solante. Doc Ronjin, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Hello, Doc. Hi, good morning. Hi, Doc. Hello, yes. Ay, si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito, Doc. Magandang morning po sa inyo. Hi, good morning, Jerry. Good morning, Anthony. Apo. Doc, ang dami hong itong mga nakakarang araw at linggo, ang dami pa rin nagkakasakit. Ano ho ba ito? May outbreak ba ng ano tawag doon? Influenza-like illness. Hindi naman to outbreak, Jerry, no? This is part of our seasonal influenza month, no? Usually, nag-uumpisa yan, August, then September, pataas na yan, October. Hanggang early part of January, maranasan natin itong ganitong klaseng mga sakit ngayon, no? Yung tinatawag natin na influenza-like illness. At yung sa data naman natin, sa datos natin, kumpara last year, hindi pa tayo umabot doon sa epidemic threshold. So, ibig sabihin, usual tong pagtaas, pero dapat hindi tayo mangamba dahil nga hindi naman to ganun ka-taas compared last year. But expected to, no? Marami talaga magkasakit. Bata man, matanda, or even yung mga healthy na mga tao.
pwedeng magkasakit, mataas ang transmission rate. Ganun pala, mas marami pa pala last year, ha? Oo nga, ano. Ano ito? Virus ba ito? O ano ba tawag sa ganyang yung madalas na pagkakaroon ng trangkaso na ganyan? Okay, doon sa datos natin sa surveillance ng Department of Health, ang pinakamarami ngayon na mikrobyo na nakita, yung influenza, no? Yung cause ng flu infection, no? Oo, more than 50%, no? But again, ang problema kasi, because there are other respiratory viruses that co-circulate, ibig sabihin, sabay-sabay silang nag-co-circulate during this time of the year. Kaya hindi lang siya influenza, merong adenovirus, merong rhinovirus, lahat ng klaseng common respiratory viruses pwedeng makukuha natin ngayon. So ibig sabihin, kung active silang nakakuha ka lahat ng influenza, active lahat, pwede kang makakuha pa rin ng ibang virus. So parang tuloy-tuloy ang infection mo. Nakaka-recover ka lang ngayon. After 1 week or 2 weeks, pwede ka rin magkasakit ulit, magkasintomas ulit. Ito po ba ay fatal, ano? Lethal. Well, ang case fatality rate nito, kung baga ihambing natin sa bacteria, no, o yung sa COVID-19 before, yung mga alpha, delta, talagang napakababa ang case fatality rate nito, no. Hindi to kumbaga, we should not be alarmed kasi hindi kagaya before na pag nag-COVID ka, baka diretso ka na sa hospital. Ito, mataas ang chance na makaka-recover. Pero dapat ang paalala ko lang yung mga vulnerable population kagaya ng mga 60 years old and above, saka yung may mga comorbidities. Ito yung mga nakikita namin ngayon na pumapasok sa ospital na nagpa-positive sa influenza, sa respiratory syncytial virus na talagang pwedeng magka-pneumonia, magka-severe. Yun pala. Susunod na tanong ano po ba ang dapat gawin? Ayan, Doc, pagka po may mga sintomas po nitong karamdaman na ito. Yes, ang una talaga natin gawin dito, pag meron ka ng sintomas, as much as possible, magpahinga ka, no? Para hindi naman lumalala yung infection na yan. Magpahinga, sa bahay ka lang, you don't need to isolate kasi minsan, kung ikaw lang naman sa bahay, lahat ng mga ibang kasama mo nagtatrabaho, pwede lang yun, no? Pero ang importante kasi diyan, ang nangyayari kasi, maski konting sintomas, pumapasok tayo. Kaya sa school, sa mga offices, nagkakahawa-hawan. Marami daw mga estudyante ngayon ang nagkakahawahan dahil dyan, Doc. Oo, yun. Isa din yan sa factor ang nakikita namin ngayon because of the weather, no? So yung stability ng mga mikrobyo na to, mas lalo silang very stable sila. So madali silang makakapit sa tao at madaling mag-transmit, no? At isa sa mga nakita rin natin, baka mababa yung vaccination rate natin ng flu vaccine. Kaya siguro nakakawaan din. Okay. Kung mag-isolate, hindi naman kailangan mag-isolate, magpahinga, may mga dapat bang inumin diyan? Kailangan na bang mag-antibiotic? Sa atin dati lagi pag inom ka na ng medical, cortal, mga ganun. Di ho ba, Doc? Yes. Pwede lang yun, no? Inom ka ng paracetamol kung may lagnat, inom ka ng, may iba, nag-inom ng vitamins para lang medyo gumanda daw yung immune system nila. Okay lang yun, fluids. Ang importante dito, pahinga talaga. Kasi alam mo naman, pag hindi ka nagpapahinga, pwedeng tumatagal ang sintomas niya, no? So, yung iba, sasabihin nila, papahinga naman ako pero hindi pa rin nawala, no? Yung pahinga talaga, yung sleep, like pagtulog mo dapat 7 to 8 hours. Hindi ka pwedeng nag-TikTok ka or nag-internet ka pala. Wag nang magpuyat. Nagpapahinga habang nagne-Netflix, Doc, okay lang ba yun? At least naka-relax ako Nagpapahinga habang nagti-TikTok. Hindi pahinga yun, ano. Pero Doc, yung pag-face mask sa Quezon nung kila Doktora Helen Tan kay Governor, nag-ano na sila ng nire-require na mag face mask dahil ang dami nga ring kaso doon sa kanila. Yung face mask naman kasama yan sa prevention, no? Pero I don't think it should be mandatory, no? So ibig sabihin, ang ano yan, it should only be voluntary but kung sasabing mandatory,
siguro doon sa mga may edad na, no? May 60 years old and above, may mga comorbidities. O kailangan kang mag-face mask, especially pag pupunta ka sa mga matataong lugar. Mas importante sa iyo 'yun. Oo. So hindi siguro dapat mandatory lahat, maski sino-sino lang or everyone should be wearing a face mask. Nasa atin na siguro, ano, tayo mismo kapag papasok sa isang kulob na lugar o maraming tao. MRT, LRT, maka-face mask. Halos Mas mainam na yun, naka-face mask, ano, Doc? Yes, especially sa mga close na areas, no, na hindi maganda ang ventilation. Alam naman natin 'yan, no, yung natutunan natin sa COVID noon, pag walang ventilation, doon ka sa kulob na lugar, doon mas mataas ang hawa niyan dahil nga yung virus can circulate in that environment na hindi nawawala 'yan. Nabanggit nyo kanina yung flu vaccine, Doc. Kapag ka po ba nag-flu vaccine, hindi na magkaka-flu? Well, magandang tanong 'yan, Katunyeng, no. So ang palagi naming sinasabi niyan, ang flu vaccine hindi yan 100% na hindi ka magka-flu, no. Pero mataas ang tsansa mo na pag nabakunahan ka, hindi magiging severe ang flu mo or hindi ka na makaka-transmit, no. Mataas yung ganun ang mga narrative nating ginagawa diyan. Kasi yung iba sabihin, nagka-flu, nag-vaccine ako pero meron pa rin akong sintomas, no. Pero sabi natin, yes, pwede ka pang magka-sintomas, pero yung chances mo na mag-severe, mas lower na yun. At alam naman natin, ang sa mga circulating viruses ngayon, ang flu is isa sa mga common na pwede kang magkasakit na pwede kang ma-ICU or ma-hospital. Pero Secretary, libre ho ba yung flu vaccine? Ay, Secretary. Baka ka... Doc, libre naman yung flu vaccine dapat, di ba? Dapat ho ba taon-taon yan? Yes, pero ang flu vaccine is yearly. Regarding sa libre, ang meron tayong Senior Citizens Act na ang libre lang yan sa mga senior citizens. 60 years old and above, provided by the local government through the Department of Health na yan, programa yan. Ayun pala. So sa senior citizen, libre. Pero sa hindi pa senior, may bayad. Mahalo ba yun, Doc? Yes, may bayad yan. Ang price range niyan, pinakamura between 400 to 800 ang isang dose niyan. Pero protected ka na for the whole year. Okay, nabanggit ninyo yung COVID. May mga nag-aalala ho na yung mga lalo na yung mga tinamaan ng COVID dati na nakasurvive na baka daw pag tinamaan ito hindi na nila kayanin. May ganun ho bang sitwasyon? Well, ibang COVID ang nagsisirculate na ngayon, hindi na yung nakikita natin noong 2020 and 2021, no? So, it's a different COVID variant na to. Mataas ang hawaan, pero hindi na siya ganoon kabangis na pwede kang ma-hospital o pwedeng mag-severe. But again, Jerry, no, palagi namin sinasabi yan, itong mga respiratory viruses, ma-COVID man yan, ma-flu, ang vulnerable talaga ang population, ang dapat nating palaging i-remind na sila yung pwedeng mag-severe. So walang sa general population, kagaya nyo, mga bata pa, medyo malaki, maganda pa ang immune response. Ito parang self-limited lang ito, mawawala to 10 days, 14 days. Pwedeng walang mangyayaring komplikasyon. Opo. Okay. Doc, maraming salamat sa libreng konsulta, ha. Thank you. Po. Sa ulitin. Thank you. Po. Thank you, Jerry. Thank you, Don Anthony. Bye-bye. Dr. Ron Jean Solante, isa pong infectious disease expert. Ayan, tayo mismo. Ako nga nung magdabisorya ako, kumbatsero, pag dating ko nun, ako dapat pala face mask ako. Nasa atin na, tayo na mismo. Pagka maraming tao, kulob, walang ventilation. Ayun. Ang totoo, kahit na hindi pa kulob, pagka ubod ng daming tao, kumbatsero, wala naman Face sigurong mask na. masama na mag-face mask tayo. Especially kung marami kang tagyawat, matatakpan din yun eh. Mainam na rin. Mainam. Ang dami kayang gumanda nung panahon na yun. Di ba? Di ba? Ang dami, sa makita mo, ang ganda ng mata nito Ganda ng mata. Si paring Ray lang eh. Si paring Ray lang pagka nakakita, sabi niya. Dalas umibig no? Boss, ang ganda nun, no? Ganda. Pagtanggal ng face mask,
Boss, mali pala ako. Yan si Paring Ray. Ay, siya nga pala sa ating Pasko Panalo promo, andyan sa barangay, Medisyon. Medisyon 2D, Imos, Cavite. Magala-gala dyan ang ating Santa Claus. At ang ating word of the day ay... Panalo! Yun, panalo! Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. So when you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Marami ba? Oo, tinan mo nga naman. Halimbawa, sa Sabado, magkakatuloy na pala itong sina Dennis at Ani. Si Dennis. Dennis at Ani. Congratulations and best wishes, Dennis and Ani. Dennis and Ani. Baka daw wala ka namang saan ba ang kasalan? Sa San Agustin Church sa Intramuros. Aba, at kung wala ka rin namang ito, pinag-aanyaya na yan namin. talaga, nangungumbida ha? Nangungumbida. Hindi ko nababanggitin yung reception. Baka wala ka namang imbitasyon biglang dumagsa. Dito lang dati na kapag nangumbida, isang barangay ang kasama. Oo, ngayon pag may imbitasyon, we reserve 2 seats for you. Ayan, tsaka may RSVP. Ano ba yung sabihin na RSVP? Recibe s'il vous plaît. Aba. Matindi ha. Kailangan daw. Kailangan mag-confirm ka muna. Mag-confirm ka. Kapag hindi ka nag-confirm at dumating ka, hindi ka papapasukin. Not counted ka. Not counted ka na. Kasi bilang yung kakain dun Talaga. Tapos pagka nakalagay na we reserve 2 seats for you, nagdala ka pa ng mga kasama na 5. Nako po, inang. Hindi papapasukin yung kasama mo. Ayun, ano problema. Kaya dapat dun nga pala importante yung, kaya importante yung may organizer ng mga kasalan o ano mga events. Sapagkat kung yun kaya nga ino-organize para organize. Para organize. Isipin mong may may inihanda lang na 10 lamesa na pang 10 tao bawat isang lamesa. May karay-karay kang iba. Hindi na mauna ka pa naman dumating. Ang aga mo dumating. Naunang dumating. Yung talagang kumbidado, wala na maupuan. Walang maupuan. Hindi ka ba nahihiya doon? Isa na kayo ha. Pag-usapan natin. Buti sana kung katulad lang dati sa mga probinsya, magpapakatay ng baboy, doon lang sa bakuran. Minudo lang, ayos na. Kapitbahay mo rin yung makikitulong-tulong sa'yo na sa pagluluto. Sa pagluluto at magugulat ka, kalaki-laki ng baboy. Ang nailuto ganito lang. Nung pala, inuwi nung nagluto. Nung dumalaw ka sa bahay nila, ilang araw na, may ulam pa sila. Ikaw wala na. Ay, buhay naman. Ikaw wala na. Kung sa probinsya, walang problema. Ang kasalan doon, damara lang maglalagay lang. Yung mga palapa lang ng nyog. Dahon saging. Dahon ng saging, nakapaligid na ganyan. Magdala ka man, walang problema. Yun ang sarap sa probinsya. Talaga naman. Kasi kasama ko rin, kaya itong, may bisita kami. Bisita sinama ko na. Panginoon kong buhay ito. Yan ang sa probinsya. Palagay ko yan maraming nakaka-relate na mga kababayan nating matagal na dito sa Metro Manila naaalala ang buhay sa probinsya. Diba? Itong si Dennis and Ani. Dennis and Ani. Congratulations. San ulit yan? Imbitado ka daw, Kapopoy. Kapopoy. Imbitado ka. At ninong ka pala, Attorney Jet Maronilla. Ay, Attorney Jet. Ninong ka pala dito, pambirang pati sa... naman ayos yan. At ninong ka rin pala dito, Kuya Jim's Coffee, Sirato. Ay, Kuya Jimmy. Jim's Coffee. Jim's Coffee. Tinan mo nga na, binitingnan ko yung mga ninong Wag mong tingnan mabuti lahat. Oy, laki-lakihan nyo naman ang mga regalo nyo. Total, kinuha kayo ninong. Alam nyo naman, Sabi siguro, nagpaparinig itong mga to. Kaya kayo kinuha ng ninong, alam nyo naman, gipit yung ikakasal, ang laki ng gastos niyan. Alam na this. Oy, Victor Dalayon Lima. Ikaw rin ha. Sabi ni Vic Lima, siya raw ay anti-pneumonia. Last Saturday. Yun, yung pneumonia vaccine. Ayan. Nagpaturok na raw siya punta siya sa Mercury. At talagang kumusta ba si Joanna? Si Joanna Luna. Paturukan mo rin yan. Paturukan mo. Para sigurado. Huwag puro ikaw. Ang nagpapaturok. Bukod sa flu vaccine, merong itong pneumonia vaccine every 5 years. Parang once lang yata ito. Pneumonia vaccine. Pag nagpaturok ka niyan. Yung bangkan, yung
Doktora Jessica D. Magandang morning, Doktora Jessica D. Kaya kay Doc Kenneth, ha? Kay Doc Kenneth, buti pala nabanggit mo si Doktora Jessica D. Marami pala tayong tagapanood dyan sa Chinese General Hospital. Ganun Chinese ba? General Hospital. Mga... Sina Dr. Timothy D. Yan, Dr. Doc Timothy. Timmy. Yung pinaka-head ng Heart Center ng Chinese Gen, si Ma'am Teresa Velasco, lagi daw nakatutok sa atin. Ma'am Teresa Velasco, magandang morning. At sino nga ba yung doktor na nakakilala natin dyan sa Chinese General? Nung birthday ni Aya Jelom Tang? Alam mo? Oo nga. Oo, nakalimutan na tuloy. Tatay Bonnie Aporo, magandang morning! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Hindi pala Pilipinas. nitong si former President Nicolas Sarkozy ng France, ano? Bakit? Kulong. Ano ginawa? Kinulong? Kinulong, kumbatsero. Ayan sa atin sa Pransya. Ikinukulong ang dating presidente. Marami na rin kaming presidente na nakulong. Dating presidente. At maraming mga pangyayari ngayon sa iba't ibang bansa na nagkakagulo. Magulo. At mga issue ng corruption. May mga may military junta talaga. Tinitake over ng military at isang sa African country, sundalo. meron na naman. Yun nga. May isang sundalo ang umuupong pinaka-leader, bagong leader. At ipinagpapapakulong lahat ng mga opisyal nilang involved sa corruption. Ang tanong natin ito naman kumbatsero total na pag-usapan natin yan, handa ba tayo doon? Ayun nga. Handa ba tayo na ang pinuno natin ay ang mamumuno sa atin ay military junta? Gusto ba nating nangyari sa Myanmar sa napakatagal na panahon? Gusto ba nating ang nangyayari sa atin halimbawa yung hindi ba ang Thailand for a time may military junta din gusto ba natin 'yon? Gusto ba natin 'yon? Tingnan nyo na. Ayan. Mag-isip kayo. Mag-isip kayo ngayon. Sabihin nyo, gusto nyo bang, sino ba ang pwedeng maging military junta head? Sige, mag-isip tayo. Kasi baka yung iba sa sobra namang galit. Nadadala ng damdamin. Pagtatanggalin, pagtitigpasin na lahat yan. Minsan ganun sa sobrang galit natin. Kaya nga. Pero talaga namang nakakagalit at sobra na. Sumobra sa pagkakataong ito. Kaya nga tumaas ng gusto ang issue ng corruption, yung concern sa corruption ng mga Pilipino ngayon. For the first time. Tumaas ng ganyang kataas. Dahil nga sa sobra-sobra. At yun kasi yung binanggit mo kung Banchero na makita mong ganong karaing pera sa lamesa. Magagalit ka talaga yung Magagalit picture ka na yun. Yung picture na yun ng clincher kung Banchero Ika nga Kung dati alam natin, si congressman magnanakaw naman talaga yan. At least may pinagawa namang kalsada sa amin yan Tsaka yung mga porsyento, mga 20%, 10%, 30%, napapalagpas natin pinapabayaan natin Pero nung nakita natin yung pera na talatalaksang pera na 100% na 100% na nung proyekto ay hindi ginawa at pinagkakitaan na lang nila talagang magagalit ka, mapupukpok mo ng golden dove talagang dami nating golden dove, hindi po ba? Kaya lang, mamimili tayo, galit tayo. Merong proseso na nangyayari ngayon na may proseso, may iniimbestigahan, may investigasyon. Eventually, may i-indict dyan o kakasuhan, may makukulong po dyan. May proseso yun versus sa kabilang banda, dahil sa galit natin, pagtatanggalin lahat yan. Magkaroon tayo ng kudita. Military junta ang military. Mamimili tayo ngayon. Yun po ang pipiliin natin. Baka mas lalong malaki ang perwisyo nun. Yun. Alam naman natin ang ibubunga nun. Ang Senado ay ito, mukhang nagkasundo na sila na ibabalik si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang tanong ngayon dyan mag-iimbestiga pa ba sila?
Baka naman kaya sila pumayag ng lahat para ibalik na lang si Senator Ping Lacson. Baka hindi na sila mag-iimbestiga rito. Nako. Sa issue ng flood control. Papayag ba si Senator Ping Lacson na gamitin siyang ganun? Yun na nga. Yun na nga. Kilala natin si Senator Ping Lacson. Papayag ba siyang ang iimbestigahan? Iba na. Ibang You issue will na. look the other way. Ganon? Ay, nako. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 22 ng Oktubre 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos aminado, paglilinis sa korupsyon mahirap, masakit, ngunit kailangan. Senador Ping Lacson, balik Blue Ribbon Committee. Pagbaba sa presyo ng pagkain dapat gawing prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa survey. Mga ari-arian ni Kerwin Espinosa na hinihinalang galing sa drug trafficking at money laundering, pinakukumpiska ng husgado. Task Force Samar, binuo ng PNP para tutukan ang pagpatay sa broadcaster sa Albay. At 2x2, itinanghal na Best AM Radio Program. Yun. Kuya Angelo Palmones, Wagi. Parang labanan ng mga bading yun. Wagi na Best AM Radio Male Personality sa Alta Media Icon Award. Pero hindi bading si Kong Angel. Nako naman. Nagpakapon na nga. Ay naman. Boss, Kong Angel. Naman. I love you, we love you. Love you too. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. bago ang detalye ng mga balita. May nanalo na! Ahay! Diyan sa barangay Mindisyon 2D. Tama ba? Imos, Cavite. RS6 Sherman Alfaro. Go, go, go! Yes, Jerry Tunying, dito nga sa Imos, dito sa barangay Mindisyon, talaga namang mura ang pagkain. Tumugon doon sa panawagan ng Pangulo na dapat maging mura ang pagkain. Dahil dito sa Shop House Canteen, ang lugaw dito, 15 pesos lang, lugaw. Tapos meron pang pares, 50 pesos lang. At ang Goto Mami, 30 pesos lang. Pero napakasarap ng mga pagkain nila dito. Pero ang pinakamasarap, habang kumakain ka, nakakapakinig ka ng DZRH dahil ang kanilang may-ari. Ito may-ari. Opo. Ano nyo ba, kuya? Sherwin Forbes po. Ayun, Tokayo. Pangalan mo pa pala. Apelido pa lang, mayaman na. Pero tayo, pang mahirap lang tayo. Pero ito, mayaman to. Pangalan nyo po ulit, po Sherwin, palagi kayo naka-tune in sa DZRH. Yes po, opo. Palagi po akong nakikinig sa DZRH po. At ang paborito niya ay 2x2 po. 2x2, paborito mo 2x2 si Anthony Taberna, Jerry Baha nanalo sa Alta Media Awards na Best News Personality. Eto, meron kang 1,000 pesos. Thank you po sa panalo po sa Hindi makapaniwala, hindi makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Ano yan? Sherwin, ano yung lugar na yan? Midisyon. Midisyon. Ngayon! Sa Midisyon ngayon. Sila lang ang may pwesto dyan o maraming kainan dyan sa lugar na yan? May mga bakery, pero ito yung pinaka hintuan ng mga pumapasok para makabili ng baon na ulam. Dahil yung mga paninda nila dito mura. Pero parang maluwag Parang malaki yung lugar niya.
mayroon siyang area ng kainan tapos napakarami mong choices ng pagkain. Oo. Yun ang kanyang kainan. Yun sa sector na yan. Yan. Ayun. Kuya Sherwin, kung talaga nakikinig ka sa DZRH kanina, ano ang ating word of the day? Panalo. Ayun! Ay, panalo! Nanalo ang Das for Los. Dahil dyan, nanalo ka rin ng DZRH Mini Component. Mini component. Oh. Thank you. Meron ka ng mini component at syempre meron ka rin DZRH Noche Buena Basket at DZRH T-shirt. Ayan. Sherwin, dapat Maraming salamat po sa DCRS at saka sa kay Katon Ying at kay Jerry Baha po. Thank you po. Thank you sa inyo. Dapat yan, paganahin nyo kagad yung mini component para ang mga kumakain dyan nakakapakinig din habang sila ay kumakain ng masarap na mga paninda ninyo, no? Ayun. Hello. Hello? Delayed yung monitor. Pero sa mga nais mo na ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo lang susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Bata Alvaro. Kagaya ni Sherwin na nanalo dito. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Alas 7:14 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ating mga pangunahing balita. This time check is Balita. Alas 7:20 ang ating oras. Kausapin natin si Secretary Banoy Lopez bago man lang makapara ng jeep. Bago sumakay ng jeep, papasok sa opisina. Secretary Giovanni Lopez, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning Kuya Jerry at good morning Kuya Tunying at sa lahat po ng inyong fans. Nasa bahay pa kayo, Sec? Opo, nasa bahay. Paalis na po sana ako kasi nakatanggap ako ng text na kailangan ng Zoom. Kuya Jerry. Dito muna ako sa bahay. Malakas signal dito. Ilan sakay ho ba yan hanggang opisina? Kapag nagko-commute kayo? Tricycle po, isa. Tapos bus, isa. Tapos MRT 3. Tatlo po. Tatlong sakay. Magkano ang bayad sa tricycle palabas ng highway, subdivision papuntang highway? Hindi ko na po tina-tricycle Kuya Tunying. Nilalakad ko na lang po kasi kailangan ko daw magbawas ng ng timbang. Yung regular na ruta may kailangan mag-tricycle. Kung sa bagay ngayon, may pinag-uusapan kami ni Kumbachero. Yun nga Sana matuloy yung proyekto. Yung elevated walkway sa EDSA, Sec Banoy. Simulan nga natin doon. Ano ba tingin ninyo doon? Feasible ho ba yan? Pwede ho ba yun? Feasible siya kapag maganda po yung proyekto, Kuya Jerry. Kaso lang po kasi naantala na po masyado yung ating EDSA Greenways, no? At yan po kasi ay isang foreign assisted supposedly. May utang po tayo dyan. Loan with ADB. Pero since wala pa pong nangyayari dyan at tumatagbo yung sinasabi nating commitment fees, minabuti na lang po namin ngayon na kailangan namin pag-usap sa ADB na insofar as the loan is concerned, kung pwede namin kanselahin at baka pwede na lang namin gawing PPP. Upang sa ganon, baka maikayat namin yung mga private partners natin dito sa proyektong ito na sila na po muna ang mamuhunan para at least makabawas din po tayo sa ating mga utang. Teka, meron na palang project. Meron na palang project at may foreign funding. Ito po yung sinasabi nating EDSA Greenways po. Matagal na po itong proyekto, yung elevated walkway po ng ating EDSA Greenways. At kasama po ito sa ating ADB loan po, no? Hindi lang po ito talaga nag-progress at naantala po talaga yung proyekto. So ayon sa aming pagmi-meeting sa ADB, baka kailanganin namin na i-cancel muna yung loan para dito. And we have to shift to other modalities, sabi nga nila, para lang matuloy ang proyektong ito. Yung EDSA Greenways po, kung naalala nyo po. Magkano po yung project cost na ito, Secretary?
Don't quote me on the numbers, Kuya Tunying, pero more or less this I think is around 6 to 7 billion po. Malaki po din to. Malaki. Oo. Paliwanag nyo ako, Anong itsura ano nung itsura? Greenways? Anong meron yung project na yon? Dito po sa proyekto natin na to po, no, ang konsepto po nito, yung sa EDSA po, magtatayo tayo ng elevated walkway. Ito po ay kasama sa programa nating Active Transport. Kung saan yung mga commuters o tulad nating pedestrian, meron po silang safe, secured na lalakaran dito po sa taas ng EDSA natin. Okay, apa. Sa gilid At po madami yan. pong madami pong istasyon to, meron sa Cubao, meron sa Ortigas. Yan po yung konsepto dati. Oo. Bukod doon sa pwedeng lakaran nito, ano ito, may walkalator ba ito o lakad lang? O pwede ba bisikleta diyan? Kasama po 'yon. Aha. Opo, yun po, kasama po 'yan ang plano po kung pwedeng palaparin yung supposed to be walkway para sa mga bisikleta. Yan po yung mga konsepto na sinasama po nila, no, sa pag-ayos ng design na to. Ang nangyari lang po dito, hindi po talaga nag-progress dahil nga po siguro naantala na masyado yung proyekto, and dun sa priority po natin, inuna po natin muna yung busway, yung mga kailanganin talaga, and other than the fact po na medyo natagalan po ang implementasyon nito dahilan po na hindi na po na-procure din kaagad po. Saka po, di ba, lagi natin problema, Secretary, ipopropose ninyo sa Kongreso tapos hindi lalagyan ng counterpart fund, no? Parang ganun yata ang laging sakit ng gobyerno natin sa Congress nagkakaroon ng bottleneck. Tama po, at yan po yung mga nangyari sa ating mga RILES po na proyekto. Meron po kasi tayo parating sinasabi na loan proceeds at GOP. Kaso lang po hindi nalalagay po sa ating sa GAA yung program funds po natin o program appropriations po. At umaasa na lang po tayo sa unprogram appropriations po. Yun ang malungkot. Yun ang malungkot sa lahat. So paano po matutuloy itong PPP ang gusto nyong maging modality nito? Pwede bang mangumbida tayo ng mga investors diyan? At ganun po ang mangyayari, Kuya Tunying. Pag-aaralan po namin. Ang importante po dito ay sinasabi, maganda ba yung proyekto? Napakaganda po. At usually madaming source of funds po. Paano ba yung funding yan? GAA ba? Gagastusin ba ng gobyerno? Ay medyo kulang po ang ating fiscal space po ngayon. Pangalawa po, itong ADB loan o ang pagpapautang po ng ating mga foreign partners. Ito po yung sitwasyon ngayon, pero baka kailangan na namin kanselahin dahil po tumatakbo yung commitment fees. May isa pa pong modality, yung sinasabi nating PPP, kung saan inikayat naman natin na yung private partners natin, parang nangyari sa NAIA Airport, nang talagang mamumuhunan, yung mga pribadong sektor po. So yun po yung tinitingnan po namin ngayon. At kung yun at hihingi din po kami ng tulong po. Meron tayong mga transaction advisors po para tingnan natin kung maganda po yung konsepto nyo at mas makikinabang po ang taong bayan kapag ganun ginawa. Kapag ka PPP po, para siyang BOT scheme, yung build, operate, tapos transfer after a certain period. Tama po. Yan po yung evolution po ng ating PPP. Kung maalala nyo po, yung tulad itong MRT3 natin, BOT po nagsimula yan. Pinaganda po, nagbalangkas po ang ating Kongreso at Senado na mas magandang batas. At ngayon po, PPP code na po ang tawag po dyan. Oo. Kailan natin pwedeng... Pasensya na kayo at tinututukan namin itong kami rito. Yung lakaran kasi sa sobrang higpit ng EDSA sa sasakyan, kapag ka merong option na maglakad, mag-bike ang mga tao, baka maglakad na lang ang mga tao. Tapos pwede kang huminto, pwede kang magpahinga, bumili ka ng merienda sa malamig. doon, sa malamig, na basta maayos. Fishball. At kung ano pa. Gusto po natin yan, tutukan natin yan, Secretary. Opo, at Kuya Tony, Kuya Jerry, parang surprise quiz po to, no? Sabi sa akin, 1 RFID yung tatawin. Pero bibigyan nyo po ako ng panahon. Kakaano lang namin yung Greenways kahapon, may meeting kami sa ADB. At just give us 1 month po para makita namin kung ano talaga yung magandang modality dito. At ako po ay personal mag-update po sa inyo. Alam nyo, Sek, mabanggit ko lang na pinakauna naming naring ganyan, na itong elevated walkway,
si Secretary Jerry Acuzar. Siya ho ang pinakaunang Tagal na, mga 15 years ago yata. gumawa ng concept noon tungkol dyan. Pero dito ho, so kung ipipipi to, sa tingin ninyo may mga takers o meron na bang mga nagpasabi sa inyo na interesado sila sa project? Sa mga ganito pong malalaking proyekto at magagandang proyekto po, nakakasiguro naman po kami na talagang may mga talagang interesado po to have this PPP po. Madami po sa tingin namin ang aming kababayan, ang ating kababayan na talagang interesado sa ganitong proyekto. At ang kagandahan naman po dito bago natin ilunsad, meron tayong sinasabi na market sounding, no? Titingnan natin ito po yung kailangan panliligaw po to sa ating mga private partners. Kumbaga nililigawan natin sila, ilalatag natin ang proyekto, ganito po yung konsepto. Gagawin naman po natin yan kung bago natin ituloy yung PPP po natin. Okay, punta natin ang RFID. yung One RFID. Paano po ba ang magiging sistema nito? Ako po, halimbawa, meron na akong auto sweep, pero gusto kong pumunta doon sa norte, nadadaan ako sa NLEX. Ano po ang gagawin, Secretary? Unahin ko muna, Kuya Tunying, no? Ito pong One RFID, ito po ay isang option lang po to. Opo. Ibig sabihin, kung masaya po kayo sa inyong existing 2 RFIDs, gagana at pwede pa rin po yan. Ayun. Ngayon po, kung gusto nyo naman pong sumubok ng isang 1 RFID, mamimili po kayo, auto sweep ba or easy trip? Sabihin po natin, ang pinili nyo po, auto sweep, ang gagawin nyo po, pwede po kayong mag-online or tignan nyo kung saan yung mga lugar na pwede kayong mag-register as walk-in. Ang kalimitan po nangyayari dito, for example, pag pinili nyo auto sweep, ano po mangyayari sa balance nyo sa easy trip? Pwede pong ilipat yan sa auto sweep. Or kung gusto nyong i-refund, pwede rin po. Pero po hindi po gagana ang itong One RFID una kapag meron kayong negative balance. Kailangan ayusin po natin yung negative balance. Opo. At pangalawa po, para lang po ito sa mga pribadong motorista. Ibig sabihin, yung mga group accounts, yung mga fleet accounts, sa 2026 first quarter pa lang po natin yan mailulunsad. Inuna po lang po natin yung private motorists since they comprise 98% of the RFID users po. Yun yung tanong na mas itong sa under 1 RFID, mas malakas na ho ba itong magpabukas ng barrier kapag yun na ang ginamit? Tama po. Kasi madalas ayaw bumukas ng barrier eh. Opo, usually po kasi po no, sa aming pag-aaral at sa aming datos po, ang kalimitang rason kung bakit hindi po umaangat yung barrier dahil po yung ating RFID stickers ngayon po, parang tulad ko po, nakalagay sa headlights. Kapag yan nakalagay sa headlights, na-expose po yan sa araw, na-expose po yan sa ulan, kaya medyo nagiging depektibo na po at sinasabi natin worn out na po. Kaya kailangan palitan na rin. Kaya kapag magwa-1 RFID po tayo, we might as well take this opportunity para kumuha tayo ng bagong sticker at ilalagay na po ito sa loob ng sasakyan, sa likod po ng windshield. And that's the most ideal place where to put the RFID kasi mas mapapahaba natin yung buhay ng stickers na yun po, yung RFID po. So hindi po pala sa reader ang problema kundi sa sticker? Most of the time po sa aming datos po sa sticker po ang nangyayari. Kaya nga po ang nangyayari ngayon, ang patakaran po kapag mahaba na po ang pila, no, whether it's the system or sa tingin namin it's the sticker, kaya pinapa-barrier up na po namin kaagad para lang po tuloy-tuloy na lang po yung daloy ng trapiko at kapag mapapansin nyo, magcha-charge back na lang po yung ating mga balanse. Ayun, pwede ho palang tanggalin na lang yung barrier. Wala nang barrier, nare-read naman pala. So pwede na hong tanggalin yung barrier tulad sa amin sa Amerika. Tsaka sa amin sa Japan. Iyan po yung ginagawa po natin na pinag-aaralan ngayon kung paano natin talagang may sa katuparan yung pag-aalis talaga yung barrierless na sinasabi natin, no. Ang issue lang po ngayon na amin tinitignan is that we have to maintain also
the cash lane. Kasi kapag may cash lane po, ang nangyayari po dyan, mahihirapan din po ang ating toll concessionaires na i-barrier up po. Kasi alam nyo naman po na may mga kababayan din po tayo na walang RFID at kapag yan, binarrier up natin, baka matukso po sila na gamitin yung RFID instead of the cash lane. And we can only do that kapag lahat na po din ay naka-RFID. So yun po yung tinututukan namin ngayon, Kuya Tunying, at sana po magawa po namin. Pwede po bang upon registration o renewal ng registration ng sasakyan ay maging mandatory na ang RFID ng lahat ng motorista, whether public or private? Total, wala namang bayad eh. Total, wala namang bayad yung ang RFID. bayad lang dyan pag maglo-load ka na. It's always an option po kasi sa motorista din po. Kung gusto po nila mag-RFID or gusto nila gumamit ng cash po. So yun po yung tinitingnan namin. If we can do that as a mandatory, titingnan natin yung legal na basehan po para we can do that. At kung wala po tayong legal na basehan at this point in time, papayagan pa lang po namin yung cash lane. This is something kasi na imposition po sa isang motorista eh. Nasasabihin po natin na sa condition of a registration, kailangan RFID po kayo. So kailangan namin tingnan po yung legal na basehan kung kaya talaga namin impose po yan sa ating mga motorista. Opo. Secretary, maiba lang po kami, no? Kahapon po ay meron kaming pinapanood na video ni Combachero tungkol dun sa isang private motorist na MMA fighter yata na ginugulpi yung isang bus driver ba yung Combachero? Bus driver. Bus driver na medyo maedad na. Ang tanong po bakit o paano maka-cover ng kapangyarihan ng LTO na i-revoke yung lisensya ng taong yon hindi naman pala siya yung nagmaneho nung pick-up. Tama po. Nung nakita ko po yung show cause order po, no, ang ground. Una po yung I think that's the husband, asawa po nung nagmamaneho. No, nakuha namin yung plaka, nakarehistro sa kanyang sasakyan at nakita namin may lisensya siya. Isa po kasi sa mga alituntunin po, no, ng mga tamang at saka mga nararapat lang po na nagmamaneho is that ang ground po na binigay natin sa kanya sa show cause order is improper person to operate the vehicle. Yun po yung ground natin na binigay sa kanya kung bakit sinuspinde natin kanyang lisensya at marerevoke to pagkatapos po ng hearing. Sapagkat yung ugali niya po, yung asal niya po, hindi po siya pwedeng mag-operate ng isang sasakyan. Nakita nyo naman po. Hindi po natin sinasabi na improper person driving a vehicle at that time. Ang sinasabi po natin, improper person to operate a vehicle. So iiwasan na po natin ang pagkakataon na siya mismo nagmamaneho at baka mas malala pa ang pwede mangyari kapag uminit ang kanyang ulo. So following that argument or logic, yung binanggit ni Combachero kahapon, halimbawa po ay ang isang tao nabasag ulo sa bar. Hindi naman umiinom, pero nabasag ulo sa bar, nakuhanan ng video, meron siyang lisensya, pwede pala siya isumbong sa LTO? Ano po, kapag ibang premise din po yan, Katunying, no? Ang sinasabi po natin, ang proximate cause at causa po kasi nangyari po dun sa road rage po, no? Nasa sasakyan po siya mismo. So yun po, kasama siya sa nangyari. Iba po yung anggulo na parang nagipag-away ka sa labas and everything. Hindi po natin masasaklaw at hindi natin alam ang buong kwento niyan. But if we have to be specific, dito po sa nangyari sa road rage, nakita natin na ito'y resulta ng isang traffic altercation. Andyan yung asawa mo, andyan ka. So yun po yung pinanggagalingan natin. Hindi po natin sasaklawin lahat ng mga init ng ulo na hindi naman related doon sa road rage na sinasabi natin. So kahit na hindi siya ang nagmamaneho, pero dahil ang pinag-ugatan traffic altercation at sila'y nasa kalsada, naiintindihan na po. Tama po. At may lisensya po kasi siya. Ayun, naiintindihan na po natin. Okay. Secretary Banay, gusto ko lang po kayong i-inform na tinanong po namin kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang kanyang assessment sa inyong performance bilang secretary.
Gusto niyo bang malaman? Siyempre. I-text mo na lang ako, Katunying. Kuya, text mo na lang po ako. Hindi, sasabihin ko na publicly. Ang sabi po niya, magaling si Banoy. Wow! At happy daw po siya sa inyong ginagawa. Uy! Opo, happy daw po siya sa inyong ginagawa. Opo, at mukhang aalisin na yung acting. Para lang, kasi ang dami pa rin aali-aligid sa pwesto niyo. Mainam na rin na malaman po ng publiko that the President is happy with your performance at nagagalingan daw po siya sa inyo. Ayan. Opo, Secretary, mukhang aalisin na yung kanya. Ano sa ninyo, Sek? Sige nga. Kuya Jerry, sumusunod at tumatalima lang naman ako sa kanyang mga marching orders po. Siya po yung nagsasabi sa akin kung ano pong gagawin po. Ayun. Yes, sir. Congratulations, Sek. Wala ba tayo dyan? Patay tayo dyan. Salamat po, Secretary. Magandang umaga po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Ingat kayo sa pagko-commute pag sakay sa jeep. Thank you po. Secretary Giovanni Lopez ng DOTR. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you by 7:45 ang ating oras. Kinumpiska ng Manila Court ang multi-million peso asset ng self-confessed drug dealer na si Mayor Kerwin Espinosa ng Albuera, Leyte. Sa desisyon ng korte, napatunayang nakuha ni Espinosa ang mga ari-arian sa pamamagitan ng money laundering at illegal drug trafficking gamit ang pangalan ng mga proxy owner na sina Grace Caparoso, Rogelio Caparoso, Artemio Magno, Sherlita Pelicano at Laura Yu. Ayon sa PIDEA, ito ang pinakamalaking halaga ng ari-arian na nakumpiska ng korte sa kasaysayan ng kampanya laban sa iligal na droga sa bansa. Nalito ko dong kumbatsero Pinapakumpiska yung ari-arian na naipon niya sa illegal na gawain. Money laundering saka drug trafficking. Illegal drugs. Drug trafficking. Pero absuelto siya doon sa mga yun. Ayun, Hindi ko maintindihan yun. Nalito ako doon, kumbatsero. Nakalilito, pare ko. Samantala, bumuo na ng Special Investigation Task Group SITG Samar ang PNP na tututok sa case build-up, pangangalap ng ebidensya at koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies upang mapanugot ang nasa likod ng pagpaslang sa Bicol broadcaster na si Noel Samar. Ayon kay Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., may sinusundan silang lead na maaring motibo ng pagpaslang sa 54 anyos na broadcaster sa ginubatan na Albay. Kabilang sa anggulong tinitingnan ay may kinalaman sa personal at trabaho ng biktima. Kaugnay nito, nagpapatuloy ang backtracking ng otoridad sa mga CCTV para makatulong sa manhunt. Si Samar ay binawian ng buhay ilang oras matapos itong ambusin. Muling pamumunuan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang kinumpirma mismo ni Senate President Tito Soto ilang linggo matapos magbitiw si Lacson bilang chairperson ng komite. Ayon kay Soto, 100% na siguradong babalik si Lacson bilang chairman matapos ang panawagan ng ilang senador at ng publiko. Nagbitiw si Lacson noong October 6 dahil sa hindi umano nasisiyahan ng ilang senador sa direksyon ng investigasyon ng komite. Mayorya sa mga Pilipino ay naniniwalang dapat tutukan ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapababa sa presyo ng bigas at iba pang pagkain. Sa SWS survey na isinagawa noong September 24 hanggang 30, 56% ng mga Pilipino ang nagsabing una sa listahan ng mga dapat tugunan ay kung paano maibababa ang presyo ng bilihin, partikular ang pagkain. Samantala, 31% naman ang naniniwala ang dapat gawing prioridad ng Pangulong Marcos ang pagtugon sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan, lalo na sa DPWH. Kabilang din sa mga usaping dapat umanong bigyang pansin ng Pangulo ang edukasyon na may 7% at healthcare na may 4%. Aabutin ng 6 hanggang 8 buwan ang investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ito ang nilalaman ng expedited rules ng Sandigan Bayan na isusumiti nito sa Korte Suprema para sa approval sa gitna ng panawagan ng taong bayan na may managot na
sa flood control scandal. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, magbibigay din sila ng 5 hanggang 10 araw para sa arraignment at pre-trial oras na maaresto ang isang akusado. Aminado ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi madali at marami pa ang kakaharapin sa labanan kontra katiwalian. Sa mensahe ng Pangulong Marcos sa 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos in Malacanang, sinabi nitong bagamat mahirap ay patuloy na lilinisin ng administrasyon ang hanay ng pamahalaan para matiyak na bawat opisyal ay karapat-dapat sa tiwalang ibinibigay ng taong bayan. Giit ng Pangulo, batid niyang nasira ang kumpiyansa ng publiko sa administrasyon dahil sa mga lumutang na isyu ng katiwalian kahit naglunsad na ng investigasyon hinggil dito. Naniniwala ang Pangulong Marcos na mahirap at masakit ngunit worth it ang laban na ito na anya'y tanda ng pagtindig para sa bansa at sa mga susunod pang henerasyon. Hindi madali ang laban na ito. Marami pa tayong makakarapin. Marami pa tayong pagtataanan. It will be hard and sometimes it will be painful, but it will be worth it because what we are fighting for is a country that our children will inherit. With a nation that they can be proud, to say, I am Filipino. Ito po ang ating bagong Pilipinas, kung saan ang katapatan ay hindi lamang hangarin, kung hindi isang pamantayan. Oh, yun. Si BBM ho yun, medyo nasira lang. Yung tape audio. siguro, yung tape. Yung tape. Anong ginagano ni Irene? Parang cassette recorder pa rin. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbatsero, napapansin mo ba na habang tumatanda ang mga magulang natin, parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain? Oo nga, mas magana pa sa chismisan o pag mamaritesan ang ating mga airmats at airpods. Tama ka dyan. Pero seryoso, delikado kapag kulang sa nutrisyon. Mahirap magkasakit ang mga seniors. Kaya dapat ay tinututukan na kumbatsero, kagaya ko, si Nanay Benny, pinapainom natin ng N+ Gold. Kompleto sa vitamins, minerals, healthy carbs at soy-based protein. Kaya hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 141 million pesos kumbatsero ang halaga ng patient transport vehicles o PTVs. Ambulansya. Ambulansya. Na ipinamamahagi ngayon ng PCSO dahil mula sa kwarta na iniinabot sa kanya ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nagkalagdaan na ang PAGCOR at PCSO ng Memorandum of Agreement para sa donasyon ng PAGCOR. Ito po isinagawa noong October 15. 70 na fully equipped PTVs ang ipinamamahagi po ng PCSO sa mga kwalipikadong LGUs upang mapahusay ang serbisyong medikal at mapabilis ang paghatid ng tulong lalo na sa mga liblib na lugar. Ang tawag dito kumbatsero ay PTVs dahil hindi daw to patient transport vehicles ng ordinaryong ambulansya na ginagamit ni mayor o ni kapitan. Kompleto sa gamit yan. May GPS. Ano yan? GPS navigation system, may stretcher, may medical oxygen, may wheelchair pa pala. Yan, meron. At first aid kit para matiyak na maayos yung mabilis at maayos ang pagresponde sa emergency. Sabi ni PAGCOR Chairman Altenco, ang donasyon ay patuloy na suporta ng ahensya sa programa ng Pangulong Marcos para palakasin ang sistema ng pangkalusugan ng bansa. Pero meron ding apila sa PCSO kumbatsero ang ilang mga kababayan natin na kung uubra daw ay wag nang sa LGU ipamahagi yan.
kundi sa ospital na mismo. Sa ospital na mismo. Yung mga district Oo nga. hospital sa mga bayan-bayan, Oo. sapagkat nagiging politicized pa daw yung... Yun nga, yun lang ang problema ron. Pero may inam din kasi talagang nasa mga barangay para pag may emergency, ando na. Hindi katulad ng galing pa sa ospital, babiyahe pa siya paano, tsaka niya susunduin, tsaka palang ihahatid. Siguro ayusin yan, kumbatsero. Halimbawa, Ayusin nasa lang. barangay, pagka po may pasyenteng ihahatid sa pagamutan, wag nyo nang sisingilin yung pasyente. Wag na. Nang sisingilin ng gasto sa driver, saka sa gasolina. Wag. Walang ganon. Hayaan yung magkusa. Pwede kung naman yun. magkukusa, may bibigay ng tulong, ayos lang yun. Ayun. Pero kung sisingilin pa, wag. Bawal yun. Bawal yan. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Oy, Kuya Milo de la Cruz, happy birthday! Happy birthday! At happy birthday din kay Ma'am RC Almudiente. Ma'am RC Almudiente, happy birthday! Baka gusto niyo nang mag-upgrade ng inyong 7-seater na sasakyan. Ito, ang 7-seater hybrid SUV market ay niyayanig ng Cherry Auto Philippines sa pagpapalabas nito ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Yun, at alam nyo ba, kaselo lang may, lakay Deo, starting at just 1,528,000 pesos lang, hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features. Pogi at moderno ang itsura at syempre, sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron itong 1.5 liter turbo engine at may pinagmamalaking Cherry Super Hybrid system. Meron din tong 1,400 km na combined EV at hybrid range. Kaya kahit magpunta ka sa Mayon Volcano, galing dito sa Manila, no problem. Kayang-kaya. Marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasama ang Adaptive Cruise Control at 540 degrees camera. Ayun. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-upgrade ka na. Kuya Eric Divina Gracia ng Cherry Tigo REV LE. 4 na minuto lang, alas 8 na. Tinadtad daw ng CCTV cameras ang Manila North Cemetery. Ba't kaya? Lahat daw ng gumagalaw dyan makikita ng CCTV camera. Pati ang mga ghosts. Ghost project ang hinahanap natin. Hindi mga totoong ghost sa sementeryo. RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Jerry Anthony, marami ring ghost dito sa sementeryo. May bagong command center na in-install ang pamunuan ng Manila North Cemetery upang matutukan ang seguridad at daloy ng mga tao sa mahigit sa 50 hektaryang sementeryo ngayong undas. Ayon kay MNC Director Daniel Tan, meron na itong 64 na CCTV cameras na naka-install sa lahat ng malaking kalsada sa pinaka-main sa loob ng sementeryo at gagamitan daw ito ng drone para mas mabilis na pag-responde ng mga otoridad sa anumang insidente. Sinabi nila na inaasahan nila malaking dagsa ng mga tao ngayong taon dahil natapat to sa weekend ang undas. Sa ngayon, pinapayagan pa ang paglilinis ng mga puntod hanggang October 27. Habang hanggang October 20 lang ang huling araw ng libing. At ang pagpasok ng mga sakyan sa loob ng libingan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtinda sa mga pangunahing daanan at bukana ng sementeryo para maiwasan ang pagsikip ng daloy ng tao at sakyan. Ang paalala ng pamunuan sa sementeryo, mas mainam na bumisita na mas maaga at iwasan magsama ng mga matatanda, bata at buntis sa araw mismo ng undas upang maiwasan ang siksikan. Madali naman daw magpaghahanap ng puntod, maaari silang gumamit sa mga bisita ng puntod locator sa official website ng Manila North Cemetery. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Weekend pa lang undas, kumbatsero. Unahan pa naman sana kita. Tinitingnan ko Asan ba yung pula?
Taon pa lang Sabado-Linggo. Ako, talaga naman. Hindi, mainom siguro. Mauna na ako sa'yo. Sa 30, wala ako. 30. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie say, oh yeah. This time check is brought. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba